have searched me, and you know me very well. Where can I flee from your presence, Lord? I'm lost, I know you can tell. Lord, my heart was tainted by sin. How unworthy I have been. You've seen how deep my darkness inside, been far from your bright guiding light. Yet you clothe me with your righteousness by paying the price for me. Now I'm ransomed by your blood, oh Lord. Eternal life now I behold. I heard you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you meant me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. At the cross you offered your life. Through the cross you gave me sight to see how deep your love is for me. Been chained, oh Lord, but now I'm free. You clothe me with your righteousness by paying the price for me. Now I'm ransomed by your blood, oh Lord. Eternal life now I behold. I heard you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you meant me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. I once was a prisoner, but now I'm free. I once was blind, but now I see. I once was wandering, but now I'm found. Lord, but then you saw me empty, but your grace deemed me worthy. I heard you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you meant me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. All I can say, my God, yes, I am fully known, yet fully
days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees, when your life is caving in, and though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. Just bend your knees and pray. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees. Good morning po sa lahat. Kumusta po mga kapatid? Salamat po sa muling pagpapatuloy sa inyo pong mga tahanan ng simpleng ministry po ng Hope at Calvary. Good morning po. Welcome po. Ngayon po ay araw po ng Lunes muli. Ako ang inyong mga kasama today,
At praise God dahil kasama namin po kayo. Ano ha? So bago tayo tuluyang mag-dive in uli sa ating pong task today, tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Mahal naming Ama, Diyos naming mahabagin sa lahat. Una sa lahat, ngayong umaga ay pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. Sumasambang muli sa iyo bilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami kaming mga pagpupuri, Panginoon, sa pag-iingat, sa magdamag, sa pagkakaloob muli ng buhay, sa pagkakataong ibinigay upang kami magkasama-samang paggulayan ang iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka dahil sa pag-iingat, sa proteksyon na ibinigay sa amin, sa mga pagpapala, sa mga provisions na ipinagkaloob upang kami mabuhay araw-araw. Kapuri po ka, mahal namin Panginoon. At higit sa lahat, papuri po sa inyo dahil inyo pong pinagkaisa kaming muli ngayong umaga na magbulay ng iyong mga salita. Samahan kami, Panginoon. Ngayong umaga, nagpapasalamat din po kami dahil sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob sa amin. Salamat sa maraming mga pangangasiwa sa buhay namin, mahal na Ama. At ngayong umaga, narito kami upang idalangin sa inyong muli ang gagawin namin pag-aaral. Pangunahan ng aming mga puso, pangunahan ng aming mga pag-iisip. Yakapin kami muli, Panginoon. Ang kapangyarihan ninyo, ang siyang aming inaasam na magbibigay ng pagkaunawa sa amin sa mga makalangit ng mga bagay na mahal na Diyos. Palain niyo po ang gagawin naming pag-aaral. Pagpatawad ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. At ngayong umaga, nais rin po namin ilapit sa inyong muli ang ilang mga personality na mayroong mga concern. Dalangin po namin ang anak po ni Dr. Concel, patuloy pong pagpalain, mahal na Diyos, lalayan, at sa kanya pong chemotherapy ay magkaroon po ng kaginhawahan. Dalangin din po namin si Sister Eleanor Villanueva, patuloy pong palalakasin. Si Ninang Meli, si Ninong Emmy, Panginoon, patuloy rin pong ipagkakalob ang pinakamabuting mangasiwa sa kanila pong buhay. Maranas po ang kaginhawahan, ang kapayapaan ng pamumuhay, Panginoon. Dalangin din po namin ang Doc Marcel na naka-schedule po ng biopsy para sa kanyang patuloy na pagpagamot, mahal na Diyos. Tulot nawa na maging maayos ang mga gagawing procedure na ito upang maibalik ang kagalingan. Alalahanin din, Panginoon, ang camping ng elementary na kasalukuyang isinasagawa. Ingatan ng lahat ng mga learners. Nagpupuri din po kami dahil natapos na po ang camping ng high school. Salamat, Panginoon, sa maraming mga learning experiences sa pagpapalang espiritual sa mga kabataan, sa aming lahat na umattend. Salamat, Panginoon. At ngayon, sa aming pag-aaral, wala kaming ibang layunin kundi ang muling maunawaan ang iyong banal na salita upang magsilbing gabay, inspirasyon sa aming maghapong paggawa. Pagpatawad na muli din, Panginoon, ng aming mga kalikuan, pagkakasala, at patuloy kaming aging dapatin sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagdinig sa aming panalangin. Ito po ang aming sama-samang pagdalangin. Inihiling namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, good morning po. Pagbati muna, no? Pagbati po sa mga early birds today. Ano po, binabati po natin si Kuya Tuto, ano po, dyan po sa tunnel. Ano po, Jose Sarabia de la Rosa, kay Ate Minyang, good morning po. Salamat po sa pag-tune in today. Kumusta po kayo dyan sa tunnel?
Kay Sister Melissa Sanggalang Banaa, good morning po. Kay Jason Tabangay, kay Alfred, good morning. Sa buong family, kay Sister Andel Rosario Monsanto, good morning po. Ma'am Janelle, good morning po. At kay Ryan, good morning sa inyo. Yan po sa Kaminawit. Kay Ma'am Essie, good morning Ma'am Essie. Kay Ma'am Maika, good morning po. Yan, salamat po sa inyo mga kapatid. And siyempre kay Sister Maricar Macaburas Agustin, good morning po. Yan. Kay Sister Esteban, Erlinda Esteban Monte Alto, good morning po. Kay Sister Lenny, kay Kuya Levy, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Okay? So, salamat po sa pag-tune in today. Yan po nasa ating screen yung real time na nagko-comment po sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Ninong Gio Cardona, good morning po. Kay Sister Naning Makaraig, good morning po. Kay Sister Elma Tangcometa, good morning po. Kay Sister Erlinda Monte Alto, dyan po sa Lipa City, good morning po. Mga sa City Park, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating pagpahin. Yung mga nasa Mother Church na sa Lipa, good morning po. Kuya Orlan, Tito Orlan, good morning. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po ang lahat mga kapatid. Tito Orlan, kay Tita Rose, good morning po. Salamat din po sa pag-tune in ngayong umaga. Kay Marlon, kay Mona, kay Maynard, good morning po. Palain po kayo ng Panginoon, mga minamahal mga kapatid. Kay Sister Flor Delisa Nacario, good morning po. Diyan po sa Cavite Mission. Good morning po sa inyo. Kay Brian, kay Brenda, kay Kuya Roger, good morning po sa inyo. And siyempre yung mga silent viewers po natin, isang mapagpalang umaga sa lahat. Amen mga kapatid. At purihin ang ating Panginoon. Mindoro Island Mission, good morning po. Buong Mindoro, kasama po ang Lubang Island. At sa loob, good morning po sa inyong lahat. Sa mga nasa likod po ng programang ito, good morning po kay Sir Mike, kay Ma'am Del, kay Ma'am Lynn, kay Ma'am Essie, kay Sir Chayen, kay Brother Jonathan, kay Pastor Ray Rada, kay Pastor Joshua Aniban. Good morning po sa inyong lahat. Kay Pastor Arian, good morning sa inyong lahat mga kapatid. Ngayong umaga po, ang ating pong tatalakayin ay napakaganda dahil ngayon po ay month na po ng February. Ay pag-usapan po natin ng isa pang magandang topic. Kung noong nakaraang January po, ang ating pong pinag-usapan ay reflecting Jesus, mga kapatid. Kung paano natin i-reflect si Christ. Nag-usapan natin the whole month ng January, pinag-usapan po natin yung reflecting Christ, mga kapatid. Bagamat itong ating pong kabuuang topic ay reflecting Christ, pero ito pong January ng nakaraan ay pinag-usapan po natin na talagang si Jesus lang. Yung karakter ni Jesus, yung kanyang pag-uugali, yung pananampalataya, mga kapatid, ang nararapat nating i-reflect. Hanggang doon sa huling topic na diniscuss po ni Ma'am Lynn, Christ, the channel of saving grace, mga kapatid, Si Jesus ang channel. Pag sinabing channel, talagang sa kanya dumadaloy yung nagliligtas na biyaya, mga kapatid. Ngayong umaga naman, pag-usapan po natin dahil nagsimula na po kahapon, reflecting Christ by obedience to God's law. Ayan, mga kapatid. So, paano natin nire-reflect si Kristo sa pamamagitan ng ating pagiging masunurin sa kanyang kautusan. So, the whole month ng February, pag-usapan po natin yan, mga kapatid, reflecting Christ by obedience to God's law. And kahapon, pinasinayaan ni Ma'am Arilyn, a revelation of God's will and character. Kapahayagan ng kalooban ng Diyos at ng kanyang banal na karakter, mga kapatid. Amen? Yan po ang ating pong pag-uusapan sa buong month ng February. Okay? So, purihin ang Panginoon dahil ngayon po ay meron tayong privilege. Yan, binabati po natin. Good morning, sir. Nakikinig po ang Tagagutad Adventist Pathfinder Club dito sa campsite. Please pray for good weather dito sa aming campsite. Medyo madilim
ng paligid. Salamat po. God bless. Okay, so sana po ay hindi umulan kasi sa Oriental Mindoro talagang salamat po. Sister Ma'am Yulin Tindan, salamat po sa pag-tune in ngayong umaga. Ipag-usapan po natin, ito na po mga kapatid, so, ayan. Okay? Ngayong umaga, pag-usapan po natin yung pangalawang topic, sinners brought into harmony with the law. Ayan mga kapatid. Paano i-reflect yung pagiging masunurin sa kautusan ng Panginoon? Unang-una, o pangalawang topic ito mga kapatid, ay sinners brought into harmony with the law. Yan mga kapatid, ang mga makasalanan ay kumbagay inilapit po at nagkaroon po ng kumbagay pagkakaisa, okay? Harmony sa kautusan ng Panginoon. Tingnan po natin, ano bang meron? Ate Olive, at Sister Ma'am April Jane, at Sister Camille, at Sister Annabeth. Tingnan po natin mga kapatid, ano ba yung connection? Ano ba yung connection ng kaligtasan doon sa kautusan mga kapatid? At marami po yung nalilito, marami po yung confused. Akala nila ay yung pagsunod natin ay ligtas. Tingnan po natin yan mga kapatid. So sinners brought into harmony with the law. Okay? Yan po yung another subtopic sa reflecting Christ by obedience to God's law, mga kapatid. Okay, tingnan po natin ito pong memory verse, mga kapatid natin. For what the law could not do, in that it was weak through flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sa Tagalog po mga kapatid, kung atin pong babasahin po yan, sa Romans 8, chapter 8, verse 3, ay ganito po yung nasusulat mga kapatid. Okay? Sapagkat hindi magawa ng kautusan. Mayroong isang bagay na hindi magawa yung kautusan mga kapatid, Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Ayan po mga minamahal na mga kapatid, mayroong bagay. Maganda ang kautusan mga kapatid, pero mayroong hindi magawa yung kautusan. At yun yung ipinapaliwanag sa atin ngayong umaga. Ano yung hindi magawa ng kautusan? Yung pagliligtas. Mga kapatid. Amen, mga kapatid. Hindi magawa ng kautusan yan. Ngayon, ano yung role ngayon? Papasok sa ating kaisipan, ano ngayon yung bahagi? Ano yung ginagampanan ng kautusan, mga kapatid? At kung inyo pong mapapansin po dito, for what the law could not do, merong hindi magawa yung kautusan, mga kapatid. In that it was weak through the flesh. Dahil merong hindi magawa yung kautusan, mga kapatid, sa kaligtasan po natin, mga kapatid. Anong ginawa po ng Ama? Sabi po rito mga kapatid, napakalinaw. God sending His own Son. Amen mga kapatid? Isinugo ang kanyang anak na si Jesus. In the likeness of sinful flesh. Sabi doon, ginawang ng Diyos sa pagsugo sa kanyang sariling anak sa anyo. Bagamat hindi nagkasala. Pero nasa anyo ng pagiging mga kapatid, anyo ng makasalanang laman. At anong ginawa ni Jesus, mga kapatid? Tungkol sa kasalanan, hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ito po, talatang ito na makita po natin sa chapter 8, verse 3 and 4. Sabi na, upang ang kamakatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Mga kapatid, ang ganda ng
ng ano po natin, no? Sabi na, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ito po yung ating pong pagbubulay-bulay. Mayroong hindi magawa ang kautusan. Ano ho? Yun po yung salvation. Dahil yung salvation ay para lamang sa gawain ng ating pong Panginoon. Para lang kay Jesus yun, mga kapatid. Wala na pong iba. Now, maaring magtanong po kayo, bakit may kautusan pa? Kung wala namang kinalaman ito sa kaligtasan, mga kapatid. Yan po ating pong titignan ngayong umaga. Ano, mga kapatid? So, tandaan po natin, ano, salvation is all of grace. Sangayon po sa Ephesians chapter 2 verse 8, not of works, and its fruit is obedience to the commandments. Dito po, mga kapatid, pinapalinaw ano, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Malinaw po yan, mga kapatid, na itinakda rin yan, nakalagay rin po yan sa Efeso. Ano po? Efeso chapter 2 verse 8, mga kapatid. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ayan po yung paunawa sa atin. But, mayroong but, mga kapatid. Ano, pansinin niyo po yung huling bahagi. And its fruit, si Mama, yung bunga ng kaligtasan, ano, may bunga, mga kapatid. Ano, mayroon pong evidence, mayroon pong concrete na ebidensya doon sa area po ng salvation. And what is that? Sabi po rito ay, fruit is obedience to the commandments. Mga minamahal ko, mga kapatid, ano, hindi po ginawang void, ano, o walang bisa yung kautusan ni Apostol Pablo, sangayon po sa Ephesians, sangayon po sa mga taga-Roma, mga kapatid, ano, o kaya sa mga sitas, mga salita sa Roma, mga kapatid, sa aklat ng Roma. Okay? So maliwanag dito, mga minamahal na mga kapatid, maliwanag po dito sa lahat ng mga viewers natin today, ano, na yung kaligtasan, mga kapatid, ay biyaya. Kaloob ng Diyos. Amen, mga kapatid? Hindi pwedeng i-earn natin ng ating pagsunod. Hindi pwede nating sabihin, ako'y ganito, gagawin ko to para magkaroon ng kaligtasan. No, mga minamahal na mga kapatid. It is all of grace and not of works. Maliwanag po, mga kapatid, hindi po sa pamamagitan ng gawa. Ngayon, bakit mayroong pagsunod sa kautusan? Dahil ito po ay bunga. Kasi mga kapatid, bunga, result. Its fruit is obedience to the commandments. Kaya yung isang makasalanan, mga minamahal na mga kapatid, matapos yung tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Ano? Matapos niyang tanggapin ang katotohanan, matapos niyang tanggapin ang biyaya, hindi pwedeng balikan niya uli yung dati niyang gawa, mga kapatid. Dapat, ang kasunod nun, mga kapatid, ay makikita na sa kanya yung bunga ng kaligtasan. Ano, mga kapatid? At ano po yung bunga? Yung pagiging masunurin sa mga kautusan ng Panginoon. Amen, mga kapatid? So nakikita po ninyo, nasusundan niyo po ba ako, mga kapatid? Ang kaligtasan ay sa biyaya. Wala na pong iba. Ano, yung pagsunod po natin sa kautusan ay ito po'y bunga, ano, ng salvation. Bunga ito ng biyaya. Bunga ito ng ginawa sa atin ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid. Amen, mga kapatid. Kaya makikita po natin dito, ano, sa first point na gusto ko pong ilatag ngayong umaga. The law reveals so many sins, but it provides no remedy. Ayan po, mga kapatid. Maliwanag na ang kautusan ang ipinapahayag, ang ipinapakilala lamang ay yung mga kasalanan. No more, no less, mga minamahal na mga kapatid.
ano, taga-revealer, no? Pagpapahayag, no? Tagapagpahayag ng isang tao ay makasalanan. Paano natin nalamang tayo po yung makasalanan? Dahil sa kautusan. So, yun po yung bahagi niya. Pero, doon lang yun, mga minamahal na mga kapatid. It provides no remedy. Kasi mga kapatid, matapos mong malamang ikay makasalanan, matapos mong malaman ikay makasalanan, hanggang doon lang yun, mga minamahal na mga kapatid. Ano? Dahil yung remedyo sa kasalanan ay si Jesus. Si mga kapatid, the law reveals to man his sins, but it provides no remedy. The only remedy, no, matapos nating makita, matapos na tayo po ay ma-brought in contact with our transgressions, with our sins, mga minamahal na mga kapatid, the law is pointing us to the remedy. Amen, mga kapatid. Itinuturo, matapos na tayo po'y makilala natin ang sarili na tayo po'y makasalanan, nangangailangan ngayon tayo ng isang tagapagligtas. Amen, mga kapatid. And that is Jesus Christ. No? It provides no remedy. Yung kautusan, no? Walang, hindi po yan magbibigay sa atin ng kaligtasan. Nor hindi rin na magbibigay sa atin yan ng yung pagliligtas, mga kapatid. Yes, ang kautusan ay revealer ng ng kasalanan. At matapos nating malaman na tayo po'y makasalanan, i-admit natin na tayo po'y nagkasala. Kailangan natin ng isang tagapagpagaling, isang maglilig, isang magpapatawad. Dahil kung wala po yung remedyo na yon, bagamat alam natin na tayo po'y nagkasala, mga kapatid, hindi ho tayo magkakaroon ng ganap na kaligtasan, mga kapatid. Amen? So, the law reveals to man his sins, but it provides no remedy. Bakit, mga pinamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sino yung remedyo? The man who died on the cross of Calvary. Walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya yung John 3:16, mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Yun po yung ginawa ng Panginoong Ama, na hindi po magawa ng kautusan. Dahil ang kautusan ay tagapagpahayag lamang kung ano yung ating pong nagawang transgressions. Mga minamahal na mga kapatid, amen? It provides no remedy. The only remedy, matapos nating malaman ang ating mga pagkakasala, mga kapatid, kailangan natin humingi ng kapatawaran. Because God, Jesus Christ, is the only remedy na Kanya pong pinrovide para sa kaligtasan ng tao. Amen, mga kapatid? Yun po yun. Kaya napakaliwanag po yan, mga kapatid. Kaya binabanggit po dito sa ating pong pag-aaral, no? The law reveals to man sins, but it provides no remedy. Yan po, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, no? Sabi po rin ito ay the law reveals to man his sins, but it provides no remedy. Yung binabanggit ko sa inyo kanina, mga minamahal, while it promises to life the obedient, it declares that death is the portion of the transgressor. Kasi mga kapatid, kaya yung lahat ng tao ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid? It declares that death is the portion of the transgressor. The gospel of Christ alone can free him from condemnation or the defilement of sin. Si mga minamahal na mga kapatid, no? Malinaw po dito na ang gawain ng kautusan sa tao ay para makita niya yung kanyang kasalanan. Only the gospel of Christ can free from condemnation or the defilement of sin. He must exercise repentance toward God. Kasi mga kapatid, kailangan matapos nating malaman na tayo po nagkasala dahil sa kautusan, kailangan nating magkaroon ng ma-exercise natin yung repentance.
yung paghingi ng tawad, mga kapatid. Sister Kathleen Faye Ortigera, and Sister Eleanor. Mga minamahal na mga kapatid, only the gospel of Christ can save us. His atoning sacrifice, thus He obtains remission of sins that are past. Kaya si Kristo lang yung tagapag-alis ng kasalanan, mga kapatid. And becomes partaker of divine nature. He is child of God, having received the spirit of adoption, whereby He cries, Abba. Mga minamahal na mga kapatid, kaya yung kautusan ay maliwanag na ang kanyang bahagi lamang ay tayo po'y makita po natin, masalamin po natin, makita po natin na tayo po'y nagkasala. Kasi kung walang tagapagturo ng kasalanan, mahirap yata yun, mga kapatid. Kaya yun yung gawain ng kautusan. Pinaalalahanan po tayo na tayo po ay nagdi-deviate dun sa standard ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, hindi po pinawalang sala, pinawalang halaga ng Diyos ang kautusan. Manapa, sabi nga ni Apostol Pablo, ay pinagtitibay pa nga. Kasi mga kapatid, hindi po pwede na sabihin ng marami na wala na yung kautusan. Kasama sa kautusan, mga kapatid, yung Sabbath. Even, mga kapatid, hindi pwedeng mawala yun. Yun ay bahagi, mga kapatid, ng kautusan ng Panginoon. Okay? So, yun po yung una. Ano yung una, mga minamahal na mga kapatid? Ang kautusan ay tagapagpahayag na tayo po'y nagkasala. Yung pangalawa, mga kapatid, do we then make void the law through faith? Malaman po na, matapos nating malaman na tayo po'y iniligtas sa pamamagitan ng biyaya, anong gagawin ba natin na walang kabuluhan ang kautusan na, mga kapatid? Dahil may pananampalataya na, may biyaya na, kaloob na Jesus. Totoo naman po yan, pero anong gagawin po natin? Iitsapwera na po yung kautusan, mga kapatid? No, mga minamahal. Hindi pong pansin ito, mga kapatid. Is he now free to transgress God's law, mga kapatid? Basahin po natin yung Romans. Ngayong nagkaroon na po ng kaligtasan, mga kapatid, sa pamamagitan ni Kristo, magiging tagapaglabag na ba tayo sa kautusan ng ating pong Panginoon, mga kapatid? Kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Marami yung natatrap dito. Akala nila ay yung pananampalataya ay doon na. Okay na. Pero sabi rin po ng mga kapatid, kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinag-itibay pa nga natin ang kautusan. So maliwanag, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, babaliwalaan ba natin yung kautusan, gayong may mananampalataya tayo at kaligtasan kaloob ni Jesus? Huwag nawang mangyari, sabi ng Apostol Pablo, pinagtitibay pa nga. Anong ibig sabihin ng pinagtitibay pa nga, mga kapatid? We establish the law. Ang ibig pong sabihin ng mga kapatid ay hindi pwedeng mawala. Bahagi pa rin ng kabanalan ang kautusan ng Panginoon. Even, mga kapatid, kaya hindi po pwede yung mga nagsasabi na wala na yung kautusan. Maling interpretasyon, maling theology yung pagkaunawa, mga kapatid. Sorry to say that. Pero yun po talaga yung totoo. Iligaw pa rin, mga kapatid, kapag binaliwala natin ang kautusan. Anong sabi natin kanina? 10 Commandments is the reflection, yung salvation. Yun po yung patunay, yun yung bunga, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang sabi doon, Romans 3:31, God forbid, we establish the law. Kasi, mga kapatid, wag namang mangyari, pinagtitibay pa nga natin. Tapos sasabihin wala na. Kaya, mga kapatid, how shall we that are dead to sin live any longer therein?
Sangayon sa Romans 6 chapter 2. Ano po huwag nawang mangyari? Tayong mga namatay sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay paroon? Si mga kapatid. No? And John declares, this is the love of God that we keep His commandments. And His commandments are not grievous. O si mga kapatid, hindi daw mabigat. No? Hindi daw mabigat. Magaan lang. No, mga kapatid. Ang ayon po sa 1 John. Basahin po natin sa Tagalog, mga kapatid. Okay? 1 John 5. Verse 3. Napakaganda nito, mga kapatid. Verse 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Kasi mga kapatid, matapos tayo po ay maligtas sa pamamagitan po ng biyaya ni Jesus, mga kapatid, meron pong binabanggit dito. Ang sabi doon, mga kapatid, no? Sapagkat ito ang pag-ibig, mga kapatid, sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Iniisip ng iba pabigat mga kapatid Pero hindi, Ma'am Nelsie and Sister Drizel, hindi ho pabigat ang kautusan, mga kapatid. In the new birth, the heart is brought into harmony with God as it is brought into accommodation. Or accord with His law. Si mga kapatid, no? Kaya, nandun pa rin, mga kapatid, no? Kasi tayo po ay nagkasala. Bakit nagkasala? Paano mo na lamang nagkasala ikaw? Naalamang nagkasala ako? Mayroon po tayong hilabag. No? Yun po yung kautusan ng Panginoon. Kaya in the new birth, doon sa pagpanibagong buhay, mga kapatid, the heart is brought into harmony with God. Matapos tayo pong iligtas na Jesus sa kasalanan, matapos nating tanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas, lalo tayong inilalapit ni Jesus. Kaisa ng Ama. Sa papaanong kaparaanan, it is brought into accord with His law. Kaya, bago nang nilalang, bago na tayo, nabubuhay na po tayo sa mga kapatid. Wala na po tayo sa ilalim ng kasalanan. Dahil mayroon po tayong tagapagturo sa kasalanan, ang kautusan. Amen, mga minamahal na mga kapatid. So yan po, napakaliwanag na binanggit dito. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Kasi ang ganda, di ba, mga kapatid? Hindi nawawala, nandyan pa rin. Hindi pwedeng ipinako sa krus, mga kapatid. Okay? Purihin ang ating pong Panginoon. Okay? Ano pa po? No? Na yung kasalanan, ay ang nagturo sa atin kung bakit tayo nagkasala ay dahil sa mayroong utos, mga kapatid. No? Ano pa po? When this mighty change has taken place in the sinner, he has passed from death unto life. Si mga kapatid, from sin unto holiness, from transgression and rebellion to obedience and loyalty. Na nung una tayo po'y, mga kapatid, tayo po'y mandalabag, tayo po'y disobedience. Hindi tayo masunurin. Our loyalty is not in God. Our loyalty is not in Jesus. But when the law revealed to us that we are sinners, and we receive Christ as our personal Savior, mga minamahal na mga kapatid, naging possible na po yung pagsunod. Naging masunurin na tayo kanino? Sa ating pong Panginoon. Amen, mga minamahal. Naging masunurin na po tayo. Okay? So, we passed from death unto life, from sin unto holiness, from transgression and rebellion to obedience and loyalty. The old life of alienation from God has ended. Ayan, mga kapatid. Kung tinanggap natin si Kristo bilang personal tagapagligtas, natapos na po. Ano po yung natapos? Yung pagiging rebellious attitude po natin. Yung pagiging makasalanan.
Tinanggap na natin si Jesus. Paano ngayon mami-maintain? Paano natin mami-maintain yung kaligtasang meron? Ibinigay sa atin yung gift. Mga kapatid, napakaliwanag. The old life of alienation from God has ended. The new life of reconciliation of faith and love has begun. Then the righteousness of the law will be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Romans 8:4. And the language of the soul will be, oh, how love I thy law. It is my meditation all the day. Psalms 119, verse 97. Si mga minamahal na mga kapatid, kaya isang bagay na ipinapaunawa sa atin ngayong umaga, mga minamahal na mga kapatid, nananatili. Anong sabi sa Matthew chapter 5, mga minamahal na mga kapatid, di isang tuldok, isang salita ay walang mawawala sa aking kautusan. Mawala man ang langit, mawala man ang lupa. Sabi ng Panginoong Diyos, ang aking kautusan ay mananatili, magpasawalang hanggan. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito po sa 119, ay lalo pang pinaliwanag, yung malabo, mga kapatid. Ano po yung kaliwanagan? Basahin po natin. Verse 97. O, mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Si mga minamahal na mga kapatid. Mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siyang kong binubulay-bulay buong araw. Si mga kapatid, buong araw. Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo, sapagkat laging kasama ko. Speaking of kautusan, mga kapatid. Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, nananatili. Huwag po tayong paligaw, huwag po tayong padaya dun sa mga bulaang propeta, bulaang mga ngaral na wala na yung kautusan. Mawala man ang langit at ang lupa, mga minamahal na mga kapatid, ni isang tuldok, isang pudlit, ay walang mawawala sa kautusan ng Panginoon. Kaya matapos tayo po'y mabago, matapos tayo po'y mapatawad ng Panginoon, lalakad ngayon tayo, na mayroong kabanalan. Amen, mga minamahal na mga kapatid, purihin ng ating pong Panginoon. Okay? So yun po, mga minamahal. Kaya sabi po dito sa Psalms 119, basahin nga natin mga kapatid. Maganda itong nakalagay po dito. The law of the Lord is perfect. See, mga minamahal na mga kapatid, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Bakit ngayon, kung sakdal ang kautusan, bakit tatanggalin po natin? Di ba, mga minamahal na mga kapatid? Kung ang kautusan ay sakdal, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, bakit gagawin po nating walang kabuluhan? Mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Maliwanag po talaga na ang kautusan ay inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin sa buhay ng mga kapatid, ng Kristiyano. Minamahal na mga kapatid, di ba? The law of the Lord is perfect. Ano pang sabi doon? Nagpapanauli ng kakaluluwa. Si mga kapatid, nagpapanauli. Bakit nagpapanauli ng kaluluwa? Kasi nga mga kapatid, ang kautusan ay tagapagpahayag ng kasalanan. At pag tayo po'y nakita natin makasalanan, nagsisisi po tayo, at tinatanggap ang biyaya ng ating pong Panginoon. Okay? Mga minamahal, ang patutuo ng Panginoon ay tiyak, making wise the simple. Si mga minamahal na mga kapatid. Kaya, ang kautusan ay nananatili. Okay? Verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay, si mga minamahal, na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis, na nanatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ay totoo at lubos na makatuwiran. And finally, higit na dapat nilang naisin kaysa ginto. Si mga minamahal na mga kapatid, mas naisin natin kaysa ginto. Alin? Yung kasakdalan ng kautusan.
Okay? Lalong higit sa kanya, maraming dalisay na ginto. Higit ding matamis kaysa pulot at pulot pukyutan. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya talagang truly, our God is very, loyal to His promise, sa atin. Bagamat tayo po'y makasalanan, nag-provide ang Panginoon ng isang tagapagligtas, mga kapatid. Sister Madeline Tugadit Canyaveral. Good morning naman po. Okay, so yun po mga minamahal. Pangatlo, huli na po ito mga kapatid. Tatlo lang naman kasi ito. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Si mga minamahal. So ang liwanag, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Yan po yung character ng Diyos. Ang character ng Diyos ay ipinapahayag sa kautusan sa 10 utos, mga kapatid. Kaya perfect. Ay sino lang ba yung perfect, mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang ating Ama, ang Banal na Espiritu, ang Diyos, ang nag-iisang Diyos, mga kapatid. Kaya tayo po hindi perfect. Kailan natin nalamang hindi tayo perfect? Dahil mayroon po tayong mga nilapastangan na kautusan. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Huwag na nating katigasin ang ating mga puso. Magbago po tayo. Anyayahan natin ang remedy ng kautusan. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Good morning naman, Sister Madeline Daddy Canyaveral. Good morning sa inyo dyan. Okay? So yun po mga minamahal na mga kapatid. Perfect. Ano pong binabanggit po dito? Basahin po natin, mga kapatid. Okay, without the law, men have not just conception of the purity and holiness of God. Si mga kapatid, kung wala pong kautusan, mga minamahal, ay hindi magkakaroon po ng conception, yung mga tao about purity and holiness. Yan po yung gawain talaga ng kautusan. Ituro po tayo na magkaroon po ng malinis at banal na pamumuhay. At yun po yung reflection ng utos ng Panginoon. God of their own guilt and uncleanness, they have no true conviction of sin and feel no need of repentance, not seeing their lost condition as violators of God's law. They do not realize their need of atoning blood of Christ. The hope of salvation is accepted without a radical change of heart or reformation of life. Thus, superficial conversion abound. Yung mababaw, mga kapatid, mababaw na uri ng pananampalataya. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, it is about time. Thus, superficial conversion abound. Maraming mga tao na okay na ako dito. Hindi po napapag-unawa na napakahalaga po ng kautusan. Okay? Thus, superficial conversion abound and multitudes are joined to the church who have never been united to Christ. Si mga kapatid, kaya yung kautusan ay nagpapahiwatig sa atin ng malapit na ugnayan sa ating pong Panginoon. By the word and the Spirit of God are open to men, the great principle of righteousness embodied in His law. Si mga minamahal na mga kapatid, nakapaloob sa kanyang utos, sa kanyang mga salita, sa kanyang kautusan, ang perfection ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal na mga kapatid, isang paalala po sa atin. Sabi po ni Brother Rod Lirag, maniwala tayo na ang Diyos lamang ang makakagawa ng pagbabago sa buhay natin dahil ang kautusan ang dapat sundin sa ating pamumuhay. Ang kautusan ay binigay sa atin ng Diyos. Maniwala, sumunod, pasakop sa Kanya. Hindi tayo pababayaan para sa Kanyang kaligtasan. Mga kapatid, maging tama tayo sa paningin ng Diyos. At ang mga tao sa paligid natin, lalo na sa paningin ng Diyos, ay salamin. Kabanalan tungo sa mabuting pamumuhay. Salamat po, Brother Rod. Brother Rod Lirag, Ito po yan, mga kapatid, Talagang yung kautusan po
ay sumasalamin, reflection kung sino yung ating pong tagapagligtas. Dapat makita sa atin yung kabanalan na yan. Okay? Ate Lita and Kuya Noli. And sa buong Masangkay family, good morning po. Okay, what else mga minamahal na mga kapatid? Panghuli mga kapatid. Our time is 5:56. The great principles of God's law are embodied in the Ten Commandments. Mga kapatid, ang dakilang prinsipyo ng kautusan ng Panginoon ay embodied. Pag sinabing embodied ay nakapaloob. Sa kautusan ng Panginoon. Simplified in the Ten Commandments and exemplified in the life of Christ. Si Kristo po mismo yung naging mabuting halimbawa. They express God's love, will, and purposes concerning human conduct and relationships and are binding upon all people in every age. Si mga minamahal na mga kapatid, hindi pwedeng mawala. Gabay, standard, pagturo sa isang makasalanan upang tayo po'y lumapit dun sa hindi magawa ng kautusan, ang pagliligtas. At ang makagawa lamang ng kaligtasan sa atin, pointing us to Jesus. Amen mga minamahal na mga kapatid. Pointing us into the cross. Pointing on the ministry na ginawa ng ating pong Panginoon. Kaya sabi rito, they express God's love. Amen mga kapatid, ang kautusan ay nag-express ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya binasa natin kanina, 1 John chapter 5, verse 3. Di ba mga kapatid? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. They express God's love and will and purposes concerning human conduct and relationship and are binding upon all people in every age. Kaya binding pa rin, Sister Penny. Problema nga lang, ay sinusunod ng marami yung ibang bahagi ng kautusan. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot, huwag kang magsisinungaling. Igalang mo ang iyong ama at ina. Pero, marami pa rin sa mga tao ang ayaw sundin yung ika-4. Sinusunod natin yung first 1, 2, 3. Sinusunod natin yung 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero yung ika-4 hindi ginagawa. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, pag hindi ginawa, ay kumbaga kasalanan sa lahat. Kaya purihin ng Panginoon na tayo po ay pinaalalahanan ng Diyos. Yan mga minamahal na mga kapatid. Kaya yon, they express God's love, will, and purposes concerning human conduct and relationship upon all. Kaya mga kapatid, tandaan po natin yung tatlo, ating pong pagtatapos. Ano nga po yung tatlo mga minamahal na mga kapatid? Number one po mga kapatid ay, the law reveals to many sins. Ang kautusan ay nagpapahayag ng isang tao ay makasalanan. Pero hindi ito nagpo-provide ng remedy. Hindi siya yung remedyo. At ang remedyo, sino po yung remedyo? Sino po yung kalutasan sa kasalanan? Matapos nating malaman ang ating pong Panginoong Hesus. Pangatlo mga kapatid, ganon. Kung ang Panginoon pala yung kaligtasan, gagawin ba natin walang kabulan ng kautusan? Do we then make void the law through faith? Sabi ng Panginoon, wag na wang mangyari. Pinagtitibay pa nga. And pangatlo mga kapatid, tamang-tama, 6 o'clock na. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Once a sinner is being brought into contact with the law of God, mga kapatid, and he understands the meaning of the law, mga kapatid, ang anong mangyayari sa kanya? Converting the soul. Ito yung conversion, mga minamahal na mga kapatid. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Purihin ang ating pong Panginoon. At sa panghuli, tandaan po natin, lagi, through faith, Sister Flor, through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Dito po, binabasa ng marami, hanggang dun lang. Pero pag sinundan po natin yung talata, mga kapatid, akala nila ay wala ng kautusan. Akala nila ay tama na yung mayroong pananampalataya
wala nang pagsunod. Pero inyo pong pansinin mga kapatid, doon sa Ephesians, no? 2 verse 8. No? Basahin natin ang patuloy. Hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. No? Ang kaligtasan ay kaloob. Sapagkat tayong ngay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Si mga kapatid, kaya yung bunga ng kaligtasan, yung mabubuting gawa. Ano ba yung mabubuting gawa? Saan mo makikita yung mabuting gawa? Ang basihan po natin ng mabuting gawa ay yung karakter ng Panginoon. At ang karakter ng Panginoon ay kapahayagan sa 10 Commandments. Amen mga kapatid? Yun, hindi sa pamagitan ng mga gawa. No? Ngunit, pagka tayo kanyang pinakamahusay na gawa, lang kay Jesus, para sa mabubuting gawa, inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ano po yung inihanda ng Diyos ng una pa? Bago pa man tayo makikilala natin ang ating Panginoon, mayroon ng inihanda ng Diyos upang siya nating lakaran. Kaya mga kapatid, hindi tayo pasuray-suray dahil mayroon na po tayong malinaw, perfect na karakter ng Diyos na ating pong nilalakaran. Walang iba kundi yung kautusan ng ating pong Panginoon. Amen, mga minamahal na mga kapatid, upang siya nating lakaran. Kaya yung mabuting gawa, sabihin natin yung gawa ng kautusan, yun po yung bunga ng ating relasyon sa Diyos at relasyon natin sa ating puso. Amen, mga kapatid. Remember the first 4? Love of God. Remaining 6, love to our fellow human beings. Amen, mga minamahal. Kaya through faith, this is not your own doing. It is the gift and not a result of work, so that no one may boast. Kaya hindi ko pwedeng ipagmalaki. No? Hindi ko pwedeng ipagmalaki, mga minamahal, yung aking pagiging pagsunod sa Panginoon. No? Wala doon. Basta tayo po'y magpuri, magpasalamat dahil nakilala natin at makikilala pa ng marami yung hindi maibibigay ng utusan na kaligtasan na kay Kristo lang, mga kapatid. Kaya dito sa ating pong StreamYard, baka mayroon pong hindi pa tinatanggap si Jesus bilang personal na tagapagligtas. Hindi pa huli ang lahat, mga minamahal kong mga kaibigan. Tanggapin natin si Jesus, magpasakop po tayo sa Kanya, at maging lifestyle natin na yung utusan ng Panginoon ay maisa pamuhay. Dahil yun po yung katibayan na tayo po ay lumalakad na hindi na sa laman, kundi dahil sa Espiritu ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. I hope and I pray na naunawaan po natin na yung kautusan ay revealer ng kasalanan. Itinuturo tayo doon sa may remedy ng kasalanan. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Amen, mga kapatid? So not a result of works, so that no one may boast, mga minamahal na mga kapatid. Wala pong magmalaki, wala pong magmayabang. Kaya yung biyaya ni Jesus, mga kapatid, yung kanyang sacrificial death sa cross, mga kapatid, ay ang nagligtas sa atin sa kabayaran ng kasalanan. Walang iba kundi yung kamatayan. Dahil nakilala natin si Jesus, nagkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa. So it is through the Holy Spirit we're able to keep the law in our human weakness and gain salvation through Christ. Mga minamahal kong mga kapatid, sana po panalangin po natin na nakuha natin, naunawaan po natin yung halagahan ng bagay na ito, mga kapatid. Okay? Mga minamahal, kaya purihin ang ating pong Panginoon sa bagay na ito na tayo po ay nagkaroon po ng isang ganito pong pag-aaral, mga kapatid. Okay? Purihin ang ating pong Panginoon. Kaya God's law or the 10 Commandments is the Decalogue, the perfect will, the perfect character ng Panginoon upang tayo po ay maging katulad niya, mga minamahal, mga kapatid. Amen? Mga minamahal. Kaya salamat sa inyo na nandito today. Naunawaan po natin. AJ po ito. AJ, good morning po. Sir Pam, hello. Ayan, salamat po.
So yan po mga minamahal na mga kapatid, ang ating pong pag-aaral. I hope and I pray na naunawaan po natin yung role ng kaligtasan sa atin at ang role ng kautusan sa bawat isa sa atin mga kapatid. So, Pastor Joshua, Kaniban, good morning po. Ano pong reflection po dito? Baka mayroon po kayong mga reflection, mga take-away mga kapatid. Kung wala naman po, aday tayo po yung mananalangin na. Our time is 6:06. Thank you so much mga minamahal na mga kapatid. And patuloy po tayong pinababanal, ginagabayan ng ating pong Panginoon. Mga kapatid? So, good morning. God bless. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Mahal na Diyos, salamat po dahil sadyang kayo po ay napakabuti. Patunay na kami po inyong iniligtas sa kasalanan. At dahil dito, nais niyo po na kami ay lumakad sa inyo pong katuwiran, sa ilalim ng inyo pong pangasiwa, sa pamamagitan ng dictation ng kautusan na nasa aming puso. Panginoon, tulungan niyo po kami, gabayan at patuloy pong maisabuhay ang mga napag-aralan. Ang pagpalain ng lahat, ang mga may sakit, ang mga nakinig, ang mga nagdadalawang isip, at tanggapin kayo bilang personal tagapagligtas. Panginoon, tulungan sila na manawaan ang inyo pong perfect will, mahal naming Panginoon. At salamat po dahil kami po ay patuloy na inyo pong pinapaalalahanan sa araw-araw na pamumuhay. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, muli ating tanggapin ang biyaya ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, at ang di nagmamaliw na kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Panginoon, mong banal, ito po ang aming panalangin sa pangalan na Jesus. Amen and amen. Mga minamahal na mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa Hope at Calvary Ministry. Maranatha, the Lord is coming. Mga kapatid, and purihin ang ating pong mahal na Panginoon. See you again tomorrow, mga kapatid. God bless everyone. And stay safe, mga kapatid. And let us continue to live in the presence of the Holy Spirit. Anong sabi dun sa talata, mga kapatid? Where can I go from the Holy Spirit? Where can I flee from your presence? When I ascend into heaven, you are there. Even I will make my bed the hell, even you're there. Mga kapatid, kaya ang Panginoon ay sumasama sa atin. Amen, mga kapatid. So, God bless po sa lahat. And thank you so much sa inyong mga panalangin. Yung mga hindi ko nabati, God bless po sa lahat. It does not mean na hindi kayo welcome. Welcome po kayo mga kapatid. And you can send some suggestion, sa private message niyo po ako, paano pa natin ma-improve yung ating pong ministry na kayo po ay kasama po natin. Salamat po sa inyo mga kapatid. God bless. Bye for now. Been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So when you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world,